Yes, hello guys, welcome back to my channel. I'm VJ and you're now watching another episode of my reaction for today. Actually, I was having a reaction on Bini Joanna and Bini Madoy's podcast ng mga walang jowa. Episode 7, Gaano ka-strict ang parents mo? So, we stopped at 19 minutes and 55 seconds. So, I'm gonna be watching part 2 this time. So, yeah, let's go guys. Next, may mga family din kasi na parang hindi din sila okay sa if ever man may anak sila na part ng LGBTQ. Anong opinion mo about That's a very sensitive topic. that? Well, kasi iba-iba naman eh. Tsaka parang, feeling ko pag sa mga ganyan, kunwari, minsan sundalo yung tatay, na gusto yung anak niya, dapat maging sundalo din. Diba? Gano'n na model yung nanay, so gusto niya yung anak niyang girl, maging model din. Oo. Feeling ko sa parang kanya-kanyang perspective eh. Pero ako, wala akong Totoo. problema. I'm an ally. Okay? Pride is for everyone. True. Be proud, Aha. out, and loud. Okay. Let's So, ang tanong kung sa parents ba nila, pinapayagan ba sila? For example, mag-out, ganon. Pinapayagan ba ng parents? Ang tanong. loud. Let's get loud. Yes. And kasi, minsan kasi, alimbawa katulad natin, yung pagiging alay natin, hindi lang naman, you don't just nod kapag may sinabi yung iba na nag-agree tayo. Dapat, katulad nito, di ba, ginagamit natin yung platform natin to, alam mo yun, i-voice out natin yung opinions natin. Kasi opinion naman yan eh, kahit naman wala kayong magagawa, opinion namin to. So, guys, alay kami, okay? Huwag kayong matakot. Kasi, part yan na magiging buhay nyo. Mahirap yan itago. No judgment din naman sa mga families, sa parents na against sila sa community. Kasi yun yung paniniwala nila eh. Pero, for me, Sana matutunan natin na i-accept. Kasi anak mo pa rin yun at the end of the day. Yeah. Pero respect. You do you po. Respect. It's just us. It's just our opinion. Yeah. Go. Yes. Next. Eto, naniniwala ka ba na strict parents create very sneaky kids? Oh. Di ba? Oo. Kasi Kasi yung parang rebellion, Oo. di ba? Kunwari, pag sa anak, pag the more ka na parang dinedeprive sa mga dapat mong gawin o mga gusto mong gawin, mas lalo kang nagiging furious na hindi ko gustong gawin, di ba? Unlike sa anak na parang hinahayaan ka lang, parang ikaw na yung mag-isip na, ayoko mag-ganyan kasi example ako dyan. Napanood ko to before. Parang kumuha ka ng buhangin, ilagay mo siya dito. Sa tingin mo mahuhulog siya. Sa tingin mo mahuhulog siya. Hindi. Diba? Kasi nakaganyan ka naka-open ka. Nakaganyan ka. Pero once na ginanon mo siya, maghuhulugan silang lahat. Kasi more na iniipit mo siya, But that's a nice illustration. more na kumakawala siya. The more na nahuhulog, Oo. gano'n na. And I like feeling ko totoo yun nga, yung strict parents na nagka-create ng very sneaky kids. Kasi Yeah, true. True talaga. May mga kakilala din akong ganyan eh. katulad ko, 'di ba? Strict parents ko, pero hindi naman ako yung nagrebelde. May mga nagagawa lang akong bagay na hindi alam ng parents ko kasi nga, well, hindi na ako malala. Baka naman isipin yung pero ayun nga, may mga small things ako nagagawa na hindi ko masabi din sa parents ko, hindi ko open up sa kanila. Kasi nga may takot ako na baka mamaya magalit sila. Oo, ganon. tsaka yung thinking na kapag nagpaalam ako, hindi ako papayagan. Oo. Bakit pa ako magsasabi? Oo, tama. Diba? Tumakas na lang. Ganun. Actually, kahit Diba? ngayon, di ba kahit bini na tayo and ilang years na tayo nakatira dito sa mag-isa, may times na hindi pa rin tayo pinapayagan Totoo. di ba? Pero, mas lumuwag sila ngayon kasi siguro nabuo na rin yung trust nila na matanda na tayo. Tsaka, Grabe ang tagal na nating nakatira Oo. dito sa Quezon City, like 4 years na. Mag 4 years Diba? na mag-isa lang tayo. So, maluwag. Grabe yung niluwag talaga. Din, grabe talaga. I cannot believe na papayagan akong lumabas, na Totoo. magpunta-punta kung saan-saan. With myself lang, with, grabe. Yeah, thank Totoo. you. Thank you, So, iba ang nagagawa ng pagiging bini. parents. Taray. And,
sabi nila, bawal din kapag halimbawa, strict parents, bawal din yung last minute plans. Aha. Siyempre, kailangan mo ipaalam yan, mga 3 working days. Ako naman. Parang leave lang, no, sa office. days. Iba. Like, minsan nagpapaalam na ako nakabihis na. Wala akong choice. Like, ma, may biglaan kasi, alis na ako. Ganun, sorry ma. Ma, kasi sayang na plancha mo na, yung damit ko. Mm. Totoo. Minsan ganun ako eh. Sorry Okay. Sorry. Oo nga. Tita, no. mga grabe naman. Naisip ko. Pero minsan ganun talaga. Pag alam mo yung gala nyo na, alam mong hindi ka, 50-50 na it's either papayagan ka ba o hindi ka papayagan. Aha. So, yun ganun. Ganun yung ginagawa ko na papaalam ako last minute. Paalis na ako. Ako, bawal Oo. yan. Bawal yan sa akin. Totoo. Ah. Bihis ka dun. Umakyat ka din. Umakyat ka Diba? din. Kahit wala pa. Wala akong second floor. Pumasok ka sa kwarto. Ganun Wala akong pala. sariling kwarto. Oo. Lahat na lang wala. Okay. So, ayan na. May mga questions ako na iba pa. Ano yung kapag naging parent ka na, kapag, syempre, magdadating naman sa time na magiging parent ka na, kapag naging parent ka na, pipiliin mo rin bang maging strict? Kasi, syempre, yung gusto mo naman silang, alam mo, yung gusto mo silang, anong term to? Guide? Oo, to guide them and to guide. Ako feeling ko yung mga Gen Zs ngayon, kung magiging parents man sila, they are more open. They are not that strict. Kasi nga, namulat yung mga mata nila sa yung mga nakikita sa society. So, andyan na yung mga LGBT, ganon. So, andyan na yung, ang dami ng mga, di ba, human rights, ganon, social media, technology. So, namulat na sila sa mga ganyan-ganyan. So, I think they will be more open to their kids. Guide them and to protect them or let them live the life na Hindi mo. malaya. Mm-mm. Pwede mo naman kasing ma-protect, pwede mo naman kasing protektahan yung anak mo ng cool ka lang din at the same time, diba? Like, strict ka, at the same time, cool ka din. Diba? Like, parang mag-guide ka lang, hindi yung i-guide mo siya sa mga decisions niya in life. Kasi Parang feeling ko, Tita Maggie, parang yung parents mo sa'yo, di ba? Oo. Parang strict sila, pero pinapayagan, alam mo yun? Oo, hinahayaan lang nila akong gawin yung gusto ko. Pero pag alam nilang hindi na maganda yung decisions ko, doon na sila parang papasok sa scene na, ay, hindi okay yan. So, ayun, ganon sila mama. So, ko ngayon, okay na okay talaga ako sa parents ko. Ako naman, ewan ko, pero feeling ko, kung magiging parent ako, syempre, magiging parent pala, hindi kung. Pag naging parent ako, gusto ko, kung paano sina mami, yung strictness nila. Oh. Ako, gusto mo rin i-apply sa magiging anak mo. Hindi naman sobra, pero yung sakto lang din, katulad nung sa kanila na, kasi syempre, okay ako ngayon eh. So feeling ko mag-work, depende siya sa pag So, hindi naman ako sinasakta ng parents ko. Yeah. Di naman din siya naging rebellious, di ba? So kung naging rebellious pa siya, so sabihin niya, hindi ko talaga gagawin sa anak ko yung ginawa ng mga parents ko sa akin. Talagang salita lang nila. Papalalaki pa nga lang ng mata ni daddy, takot na ako eh. Sa magiging husband. Yun lang yung magiging, parang i-ano mo lang sa kanila yung fear, para hindi nila aabusuhin yung pagiging lenient mo, pagiging ganon. So, respect, ba? Bond mo din. Ay, or oo. magiging wife mo. Hindi natin sure. Pagiging wife. Okay. Wife, Yes, ang totoo. magkakaroon ka. Oo, hindi natin masabi diba? ang future. Pero okay ako sa strictness simula. Basta sana iwasan din natin yung pananakit. 'Di ba? Pero ikaw, naranasan mo mapalo. Oo. Before kasi, 'di ba? So, siya, ganun talaga. Ganun yun. Yung discipline noon na walang eme-eme, 'di ba? Pinapalo ka lang ng hanger, ganon. Pwede ka nang ipabarangay, ganon, ireklamo dahil sa pananakit, 'di ba? So, iba kasi noon, nung sa amin, pinapaluhod kami ng asin, ganon. Yun talaga. Yun yung discipline. So, iba na kasi ngayon, no? Parang nagbago na ang lahat.
yung mga parents, anong na-feel mo? Kasi ako hindi ko naranasan. Hindi ko talaga naranasan na palo. Pero ganun, di ba? Parang most of us, siguro yung mga dati na parang normal talaga sa parents na mamalo ng mga anak. Parang yun yung way of, anong tawag dito? Discipline. Yun, pagdidisiplina. Pero yung parents ko dati, na mamalo sila, ng mga bata pa kami. Merong time nun, hindi ko na alam yung scenario, pero pinalo ko ng hanger ng nanay ko. Nasira Napalo din siya ng hanger, no? yung hanger sa sobrang lakas niyang hampas. Pero, grabe talaga yun. Iba-iba rin kasi Limbawa, ikaw, pinalo ka. Ako, hindi talaga. Kurot, ganun. Kurot-kurot na ano. Pero yung palo, hindi ko naranasan yun. Pero lumaki tayo ng may takot sa Diyos. Depende yan sa take ng child, 'di ba? Yan sa yung pagdidisiplina talaga ng parents. Pero yan. Alam naman ng parents kung hanggang saan lang yung pananakit, diba? Pero feeling ko may ano nga kami, may kapitbahay na sinisilid talaga ng sako yung anak niya, 'di ba? Yung mga brothers ko din, makukulit sinisilid sila ng sako ng tatay ko. So, hindi naman sila lumaking pasaway. Hindi naman sila lumaking nagdodroga, ganon. So, okay naman yung nagiging takbo ng buhay nila, di ba? So, yeah, hindi naman siya ganong issue noon. Dati, it's normal. Pero ngayon, parang hindi na siya, di ba? Hindi na siya as open as dati. As before, Totoo. Nag-evolve na din kasi ang mga parents ngayon. Pag mga young moms, gano'n parang gusto nila, parang chill. Tsaka feeling ko, pag yung mga kabataan din ngayon, akala mo hindi ba? Yung mga kabataan din ngayon, parang konting mapagsabihan kasi parang ang bilis sumama ng loob. Na parang dati, parang ang sarap sabihin na, well, hindi naman ako lumaki na, ilang taon pa lang naman ako, pero alam ko na ganyang bagay na parang sarap sabihin sa ibang mabilis sumama yung loob dahil napagalitan na, wala pa yan dati sa paggalit ng parents. Diba? Totoo. Sana, siguro hindi pa nila na-realize yun. Pero, iba-iba talaga ng pagdidisiplina yung parents. And, yun yung naranasan ko before. Pero, hanggang tumanda, wala na. As in, wala na talaga. And, may isip na Totoo, may isip na. Feeling ko, ayun nga, anong gusto mo ba? To be right or to be kind? Sa mga ganyang bagay. To be right and kind at the same time. At the same time. Tama. Galing. Yun tama. Pero kung papipiliin ka ng isa, sige, kung papipiliin ka ng isa. To be kind. To be kind. Kasi kung mabait ka naman, ibig sabihin tama din naman yung ginagawa mo, diba? Hindi ibig sabihin tama ka, mabait ka sa ginagawa mo, diba? Na tama yung ginagawa mo. Siguro tama lang siya sa'yo. Pero hindi siya Nako-confuse na si Maloy. Siya tama sa ibang tao. Pero to be right and to be kind. Anong ibig sabihin nun? Right, kung anong dapat. Parang hindi mo tinotolerate. Kung yung anak mo, for example, gumagawa ng hindi tama, of course, itatama mo yon. That's the right thing to do. But the question is how? Would you be kind enough to do the right way of correcting that mistake? So, yun na yun, di ba? May tama ako sa'yo. Ay! Kung tama kita. Tama na. Or use word tama na sa Oo. Ama ka na. Anyways. Okay. Meron ba kayo nakaugulian sa bahay na pinapagalitan ka kapag ginagawa? Example, ako, bawal magsalita, bawal madaldal habang kumakain. Oh. Pero di ba sa ibang family, yun yung time nila to communicate. Kami ganun. Doon pa kami, di ba pag kumakain din daw, bawal manood ng TV. Kami, talaga sa TV pa kami. Iba-iba. Yeah. Iba-iba, no? Sa amin kasi hindi naman ganun ka-strict. Pero kung kumain kami, bawal yung nagsasalita habang may laman pa yung bibig. Kasi disrespect yun Son of disrespect. So, dapat magsalita ka, you swallow first your food. So, ganun lang. Iba-iba. Well, kami,
after kumain, yun, doon kwentuhan. Pero number 1, lalo na si Lola, number 1 bili niya sa amin. Pag kumakain ka, tungo lang sa pagkain. Pressure na. Wow! Tahimik naman nun. Ganyan ka lang. Tapos after, pag tapos na lahat, wag ka muna umalis sa Wag ka muna. Tsaka ito guys, tested na to ni Ate Maloy nung nakitulog siya sa amin. Gigising ka talaga na maaga for breakfast kahit puyat ka. Ano oras na tayo nun? 2 a.m. kami natulog. Nagising kami 7 a.m. para mag-breakfast. Hindi rin ako nagbe-breakfast. Napa-breakfast. Kasi kailangan walang choice. Sabay-sabay talaga kumain. Pwede kang matulog after kumain, pero dapat gigising ka talaga sa Okay din. Time na yun. As in, very traditional talaga. Siguro balik ko lang yung question mo. Yung nagagalit si mama na ginagawa ko pag sa bahay. Yung nagwiwisik ng kunwari, magugas ka ng kamay. Tapos wiwisik ka ng gano'n. Yung kalat-kalat yung wisik na ganyan. Ganyan ako. Ayun, ni mama ng ganun. Ganyan ka ba? Hindi. Hanggang ngayon? Hindi. Ay, ganyan ako. Hindi siya ganun kasi nga, pinampagalitan siya pag ganun siya. Ay, hindi ko napansin. Ganyan ako. Or minsan pupunas ko sa damit ko kaya basang-basa. Ayaw ng wiwisik. Kasi naman magmamap naman sila tapos basa, makikita mo Hindi basa-basa. paano pagkakatapos lang magmap Oo. Tapos ayaw niya may naiiwan na hugasin. Ganyan. Or yung mga mumo sa lababo. Ayaw niya yung pag may kumakain pa yung plato. Kasi hindi daw magkakaasawa. Diba? Ang dami superstitious belief. Totoo yun. Tito. Kasi yung mga mama nila, ibang era ibang period yung nila sila na namulat. So, yeah, I feel you. Oo nga, lagi na iwan sa pero nagkaasawa. At may anak. Wala. Wala pa. Dapat ka lang may Naniniwala ka ba na sa pag may aalis, iikot yung plato? Parang hindi naman totoo na yun. May pamahiin kasi gano'n, pero hindi naman namin ginagawa. O yung kapag may nalaglag na kutsara o tinidor, may dadating. Oo. Babae. May daw, bisita. Diba? Tapos pag sandok, matamba. Diba? Hindi, pero may pamahiin kami gano'n. Pag may kutsara, tinidor, may dadating. Oo. Meron din sa amin. So, yeah. Nakaka-relate ako niyan. Bisita. Tapos pag sandok, malaking tao, gano'n. Oo. Ano pa ba? Pag nagagalit yung nanay ko. Gusto niya, basta ang latest naming gising dapat before 9 a.m. Ganyan. Kasi niya, 4 kami, diba? So, dapat may silbi kami sa bahay. May maghuhugas, may magmama. May role kayo. May role kami. Yung typical na mama, no? Yan. Tapos may magwawalis. Tapos kaming 3 babae. Kami yung umaga, tanghali, gabi, hugasin. Ganon kami take turns. So, ate ko umaga, ako tanghali. Kapatid ko gabi. Tapos take turns ulit, kapatid ko gabi. Ganyan. Sayo. 3. So, yung bunso namin, prinsipe na lalaki. Balik. Doon na yung gender issues, gender bias, 'di ba? Kasi dapat hindi kinakarakterize yung mga babae as tagahugas, tagaganon. Dapat patas lahat, kahit lalaki, 'di ba? Tagabili ng ng mga sangkap. Wow! Sari-sari store. Mickey ang taray, Your boy. And eto din, napansin din namin to ni Ate Maloy na pag dadating lahat ng parents, alam mo yun, parang talagang nakasanayan natin magmano. Hindi nawawala yun. Parang kasalanan. Yeah, yan parang trait na rin natin yan sa lahat ng mga Filipinos. Kapag parang mababother ka na kapag dumating yung parents tapos hindi ka makapag ganon. Or kapag kunwari na may parents sa lobas tapos dapat magstay ka muna. Hindi yung pasok agad sa kwarto. Dapat as much as possible mag-entertain muna. Kulang na nga sa mga staff po ng Bini po magmano. Or kahit sa mga And yung hindi nagpupo at opo. Malaking bagay yan sa amin. Malaking bagay yan sa amin. Iba kasi sa Manila, parang may emphasis talaga sa po at opo. Dito kasi dito sa Mindanao, wala naman tayong ganyan. Wala tayong po at opo, 'di ba? Kung magsasalita tayo ng natin dialect. So, hindi rin siya parang relevant dito sa Mindanao, yung po at opo.
So, sa Manila, po at opo talaga. Emphasize talaga yan. Pag minsan si daddy kapag halimbawa, syempre, minsan kasi may way tayong pakikipag-usap sa parents na wala talagang po. Halimbawa, Oo, actually ako minsan napapansin ko kahit nga chat eh. pero hindi naman sa nagiging disrespectful tayo. Talagang wala lang, para sa construction ng sentence, parang Oo. hindi talaga siya, sa po. Uy, alam mo, may ganyan ako din minsan. Mhm. After ng reply ko, parang gusto ko i-unsend tapos i-chat ko ulit. Parang nabagay ako. Para may po. Ay, nare-relate ko yan sa mga naging friends ko sa Manila. Pag nagchat ako, i-check ko talaga kung may po ba ako doon sa sentence na isi-send ko. Kasi pag na-send ko walang po, i-edit ko yon. Dapat i-edit ko yon. Kasi nga, sign of respect. Ganon. Ayun, sinisita Kahit chat din yan. lang. Sinisita din yan ni daddy kapag nakakalimutan mo na magpo at opo Oh. Pero pag, yun nga sa atin, no, kinalakihan natin. Pareho kasi kami halos ugali ni Oo. Ate Maloy. Mm. Tsaka yung kung paano kami lumaki, halos parehas. Probinsyana. Sa lahat ng bini, kami yung may pinaka common na paniniwala. Totoo. Di ba? Oh. Kasi Cavite, Batangas. Oo, magkalapit lang yun Laguna. eh. Oo. Mm. Ilang hours lang Makalapit away lang. yun. Diyan eh. And, okay. Ano pa ba? Parang dyan yung mga conservative types of people, no? Sa Calabarzon area. Nakataas ang paa pag kumakain. Ayun. Big ano yan. Big disrespect yan. Hindi yan pwede sa amin. Kaya pag nakataas yung paa pag kumakain. Dati hindi. Dati hindi. Pero ngayon, hindi pa rin. Ewan ko. Feeling ko yun kasi yung parang Pero baka umalis yung crush siya. May ganon. Ako naman sa mother side, ganon. Pero sa father side, hindi. Oh. Nag-a-adjust ka. Oo, Pero hindi. anong mas prefer mo? Sabay. So, yung isa nakataas. Ano naman kumain ka ng parehas na kaganon? Yun nga, parang wala lang. Parang sa akin okay lang naman nakataas. Kasi naman. Oo, baka depende. Mas masarap daw ang pagkain kapag nakataas ang Oo, paa. tapos nakakamay ka. Oo, Totoo. sarap. Kahit sabaw. Sa amin sinisita talaga kami ng mama pag ganun yung posture namin kung kumakain. Tapos, meron ka din na ito, last na to, yung, bumangan ka na, gagawin si Lola. Bumangan ka na, mag-tiklop ka lang kumot, buksan ang bintana para pumasok yung grasya, yung ganun. Oo, dapat, sabi nga ni mama, dapat daw sa umaga, malinis para maganda din yung pasok ng ng blessings. Kasi kami ni Ate Molly na morning person. Gusto namin yung liwanag sa umaga. Yun yung ako yun talaga yung gumigising sa akin. Walang alarm. Basta parang pag na-sense mo na may liwanag na, parang magigising ka Kahit na. puyat ako, ang aga ko pa din magising. Ang unfair ng buhay. Ang unfair. Di ba? Yung gusto mo pang matulog, pero morning person ka. Aha. Wala eh. It's me. Yeah. Yun na tayo. True. Grabe, ang dami natin na pag-usap. Yes. Hindi ko na feel yung oras. Ako din. Iba kasi kapag yung topic na pinag-uusapan mo, nakaka-relate. Totoo. Sobrang relate talaga kami. Ano yung pinaka natutunan mo sa Okay. topic natin ngayon? I think it's a parting statements na. Iba-iba talaga yung pagpapalaki ng parents. And kahit strict ang parents mo or kahit hindi strict ang parents mo, isa lang naman ang gusto ng parents mo kung ano yung makakabuti para sa iyo. Boom! So right. Totoo. And huwag kung wala yung respeto mo. Kahit pangit ng Go. Sorry. And huwag kung wala yung respeto mo kahit maging successful ka na sa buhay kasi sila yung unang mga tao naniwala sa iyo. So, may mga ganun kasi totoo diba? yun. So, ayun, respect and kindness to others. Yeah. Yun nga, nabanggit natin yung sa, kanina, Pride Month, di ba? Yes, Pride Month. So, basta, yun lang, maging mabuting tao na lang tayo sa lahat ng tao. Kayo, gaano ka-strict ang parents nyo, everyone? And kung may kwento kayo about dyan, ikwento nyo na yan by commenting down below. Kasi kami, excited kaming mabasa yung mga yan. Kasi baka mamaya, may may pagkakapareho. Yes. Baka may pagkakaiba. Gusto namin makita din yung differences natin. Diba? Kung isa rin kayo sa mga hindi pinapayagan sa gala ng parents nyo, listen to the rest of podcast ng mga walang jowa. Naku, baka dito payagan na kayo. Yes. Fresh episodes every Thursdays on Spotify.
Watch this podcast episode again on YouTube this coming Monday. Kung nagustuhan ninyo ang mga revelations and opinions namin sa episode na to, don't forget to rate podcast na mga walang jowa 5 stars. Feel free to drop a comment sa aming mga pa-Q&As and polls in the Spotify app. And for real-time updates, it's Beanie_PH across social media. Again, I'm Beanie Joanna. I'm Beanie Maloy at ito ang Podcast ng mga walang jowa. Bye-bye! Yeah. Okay, so that has been Beanie. Gaano ka-strict ang parents mo? Featuring Beanie Maloy and Beanie Joanna. That's their episode 7. Very interesting topic. May pagkakapareho ng, of course, ng mga pinagdadaanan namin. And I couldn't imagine na ganun din sila ka-conservative kahit Gen Zs na sila, di ba? So, pinalaki talaga silang tama ng mga parents nila. So, yeah. I'll be going to watch the other podcasts of Beanie. And I think I'm gonna be watching Beanie Joanna and Beanie Colette. So, I don't know kung anong topic nila sa podcast nila. So, I'll just be searching for that in my next episode. For now, guys, thank you for recommending me to watch this. And thank you for watching. Thank you. Bye-bye.